tapat, matatag at maaasahan balitang tama at totoo lamang dito sa Pilipinas Network. Magandang araw sa ating mga kababayan sa Pilipinas at sa buong mundo. Huwag kalimutang pusuan ang video, sumubaybay at pindutin ang batingaw upang lagi kayong updated sa balita. Simulan na natin. Isang matinding bakbakan ang muling sumiklab sa Yemen sa pagitan ng mga rebeldeng Houthi na sinusuportahan ng Iran at ng mga puwersa ng pamahalaan. Ang magdamag na labanang ito ay nagdulot ng malaking pangamba sa buong mundo na baka muling mag-alap ang digmaang sibil sa bansa at magbukas ng panibagong labanan sa gitnang silangan. Agad nating tututukan ng mga detalye ng kaganapang ito na nagbabanta sa pandaigdigang seguridad. Ayon sa mga opisyal ng militar sa Yemen, hindi bababa sa isang sundalo ng pamahalaan ang napatay habang isa pa ang kritikal na nasugatan sa madugong engkuwentro sa bulubunduking lalawigan ng Taiz. Ang labanang ito ay nagpapakita ng marahas na sitwasyon sa rehiyon, kung saan ang mga sundalo ay patuloy na nakikipaglaban sa banta ng mga rebelde na nagnanais na bawiin at kontrolin ang mahahalagang teritoryo sa bansa. Ang pinakahuling sagupaan ay bahagi lamang ng serye ng mga pag-atake ng mga Houthi sa mga lugar na hawak ng pamahalaan sa buong Yemen nitong mga nakaraang araw. Kinumpirma ng militar ng Yemen na 12-dosenang sundalo ng pamahalaan ang napatay mula noong nakaraang linggo. Ang agresyong ito ay nagpapakita ng determinasyon ng mga Houthi na palawakin ang kanilang kontrol kahit na may mga panawagan para sa kapayapaan. Hindi lamang sa loob ng Yemen umatake ang mga rebelde. Inanunsyo rin ng mga Houthi na naglunsad sila ng isa pang pag-atake gamit ang drone sa isang refinery ng langis ng Aramco sa Saudi Arabia, partikular sa lungsod ng Jazan. Bagamat wala pang opisyal na pahayag ang Saudi Arabia, matatandaang noong nakaraang linggo ay nagdulot ng sunog ang katulad na pag-atake ng drone sa naturang pasilidad, ngunit mapalad na walang nasawi. Bukod sa mga pag-atake sa lupa at himpapawid, nagbanta rin ang mga Houthi noong nakaraang buwan na haharangan nila ang mga barkong pangkalakalan ng Saudi Arabia. Ang bantang ito ay naglalayag sa isa pang kritikal na ruta ng kalakalan sa panganib. Ang pagharang sa mga daanang pandagat ay maaring magdulot ng malaking epekto sa pandaigdigang ekonomiya, lalo na sa supply at presyo ng langis sa iba't ibang bansa. Dahil sa tumitinding tensyon, nagpasya ang Estados Unidos na magpadala ng karagdagang puwersa sa rehiyon. Ang aircraft carrier na USS George Washington na nakabase sa Pasipiko ay nagsimula ng maglayag patungong gitnang silangan. Ang hakbang na ito ay naglalayong palakasin ang presensya ng Amerika at magbigay ng suporta sa gitna ng lumalalang krisis na kinasasangkutan ng kanilang mga kaalyado sa rehiyon. Ang pagpapadala sa USS George Washington ay kasunod ng mga ulat tungkol sa mga problema sa kalusugang pangkaisipan at kakulangan sa supply ng mga sundalo sa USS Abraham Lincoln. Ang USS Abraham Lincoln ay matagal nang nakadeploy sa gitnang silangan upang suportahan ang operasyon laban sa Iran, kung saan nakapagtala ito ng record na mahigit 260 araw na patuloy na pananatili sa dagat ng walang tigil. Gayunpaman, mabilis na pinabulaanan ni Defense Secretary Pete Hegseth ang mga ulat na ito. Sa kanyang pahayag sa Panama, sinabi niya na ang mga balita tungkol sa problema sa USS Abraham Lincoln ay labis na pinalaki at binaluktot. Idiniin niya na kayang panatilihin ng militar ng Estados Unidos ang blokada sa mga daungan ng Iran nang walang takdang panahon dahil maaari nilang palitan at iikot ang kanilang mga barko. Ayon sa ulat ng US Navy, ang USS George Washington ay umalis sa daungan ng Danang sa Vietnam noong nakaraang linggo. Ang dambuhalang carrier na ito, kasama ang isang cruiser at isang destroyer, ay namataan kamakailan na tumatawid sa Singapore Strait at Malacca Strait. Ang rutang ito ang nag-uugnay sa Karagatang Pasipiko at Karagatang Indian na nagpapatunay na patungo nga ang barko upang palitan ang USS Abraham Lincoln. Ang pag-alis ng USS George Washington patungong gitnang silangan ay may malaking implikasyon sa seguridad. Ang desisyong ito ay mag-iiwan sa Karagatang Pasipiko na walang kahit isang US aircraft carrier sa hindi pa matukoy na panahon. Ayon sa mga eksperto, maaari itong magdulot ng kakulangan sa depensa ng Amerika sa Asia-Pasipiko, isang rehiyon na mayroon ding sariling mga nagbabantang tensyong geopolitikal. Samantala, nagbabala ang United Nations Special Envoy para sa Yemen na si Hans Grundberg. Sa kanyang briefing sa UN Security Council, sinabi niya na ang Yemen ay nasa pinakamataas na panganib na bumalik sa malawakang digmaan mula noong tigil putukan noong 2022. Ang babalang ito ay nagpapakita na ang marupok na kapayapaan sa bansa ay nanganganib na tuluyang gumuho dahil sa bagong serye ng mararahas na sagupaan.
Nagbabala rin si UN Humanitarian Chief Tom Fletcher na nahaharap sa matinding sakuna ang Yemen dahil sa lumalalang gutom at pagbagsak ng mga serbisyong pangkalukugan. Ayon sa kanya, humigit kumulang 6 na milyong tao sa bansa ang nakararanas ng emergency na antas ng kakulangan sa pagkain na malapit na sa taggutom. Ito ang itinuturing na pinakamataas na bilang ng mga nagugutom sa buong mundo sa kasalukuyan. Sa labas ng bulwagan ng UN, hayagang isinisi ng Yemeni Nobel Peace Laureate na si Tawakkol Karman sa mga rebeldeng Houthi ang pagbagsak ng estado sa kanyang sariling bayan. Ngunit hindi lamang ang mga Houthi ang kanyang binatikos. Sinisi rin niya ang Iran sa pagsuporta sa mga rebelde, ang Saudi Arabia at United Arab Emirates sa kanilang pakikialam sa kaguluhan at ang buong mundo sa kabiguang protektahan ang mga sibilyan. Naging controversial din ang pagbisita ni Karman sa UN dahil hinarangan siyang magsalita sa loob ng Security Council dahil sa matinding pagtutol ng ilang miyembro. Sa kabila nito, nagpahayag pa rin siya ng kanyang saloobin sa mga mamamahayag sa labas. Ipinanawagan niya ang mas matinding pressure mula sa United Nations upang matigil na ang patuloy na pagdurusa ng mga mamamayan ng Yemen sa gitna ng krisis. Sa kabilang dako, isang malaking sakunang pangkalikasan ang kasalukuyang umuusbong sa rehiyon. Ang mga pagtagas ng langis sa karagatan ng Iran at Oman ay nagdudulot ng matinding pangamba dahil sa posibleng pinsala sa kalikasan. Ang mga insidenteng ito ay naganap matapos atakihin ang ilang barkong may dalang langis sa gitna ng digmaan. Kasalukuyan ang nagsasagawa ng operasyon ang Iran upang linisin ang natapong langis sa Qeshm Island. Bagamat hindi tinukoy ng Iran ang sanhi ng pagtagas, ayon sa tanker trackers Capcom, nagsimula ito matapos atakihin ng Iran ang isang cargo ship malapit sa Oman. Samantala, tinutugunan din ng Oman ng isa pang pagtagas mula sa sumadsad na barkong Caroline Bezengi na bahagi umano ng Shadow Fleet ng Russia. Ang langis mula rito ay ilang linggo nang kumakalat at umabot na sa daan-daang kilometro ng baybayin ng bansa. Sa aspetong pampolitika, nagpahayag ng kanyang pananaw si US Vice President J.D. Vance ukol sa digmaan laban sa Iran. Sa isang panayam, tila ibinaba niya ang ekspektasyon na babalik sa normal ang sitwasyon sa Strait of Hormuz. Gayunpaman, naniniwala siya na magtatapos ang digmaan na mas malakas ang posisyon ng Estados Unidos at masisigurong hindi magkakaroon ng sandatang nuklear ang Iran. Ipinahiwatig din ng mga pahayag ni Vance na mas nakatuon ang administrasyon ng Amerika sa epekto sa ekonomiya kaysa sa orihinal na layunin ng digmaan. Ayon sa kanya, ang pangunahing layunin ay panatilihing mababa at matatag ang presyo ng langis at gas para sa mga mamamayang Amerikano. Ang pangalawang layunin naman ay ang tuluyang pagpigil sa kakayahan ng Iran na makabuo ng sarili nitong mga sandatang nuklear. Samantala, nakatakdang maglakbay sa gitnang silangan sa susunod na linggo si Jared Kushner, ang manugang at negosyador ni Pangulong Donald Trump. Layunin ng kanyang biyahe na isulong ang mga plano para sa pagwawakas ng hidwaan sa Gaza matapos harapin ng kasunduan ang pagtutol mula sa Israel. Kasama niya sa delegasyon ang mga matataas na opisyal upang pangasiwaan ang marupok na tigil putukan sa rehiyon. Inaasahang darating ang grupo sa Israel sa linggo bago tutuloy sa Cairo, kung saan nagaganap ang mga pagpupulong para sa pamamahala sa Gaza sa ilalim ng kasunduang isinulong ng Amerika. Ang diplomatikong misyong ito ay kritikal upang maiwasan ang mas malalang kaguluhan. Isang malaking dagok sa militar ng Estados Unidos ang napaulat na pagkawala ng halos sangkapat ng kanilang modernong fleet ng MQ-9 Reaper drone sa gitna ng tensyon laban sa Iran. Ayon sa mga ulat mula sa Washington, hindi bababa sa 45 unit ng tinaguriang Grim Reaper drone ang nawala o bumagsak sa nakalipas na 5 buwan na nagdulot ng malaking pagkabahala sa pamunuan ng Pentagon. Ang bilang na ito ay katumbas ng 25% ng kabuuang bilang ng mga MQ-9 Reaper sa inventaryo ng Estados Unidos. Ang napakabilis na pagkaubos ng mga high-tech na kagamitang ito sa loob lamang ng maikling panahon ay nagpapakita ng tumitinding kakayahan ng Iran at ng mga kaalyado nitong puwersa na tapatan ang kapangyarihang panghimpapawid ng militar ng Amerika sa gitnang silangan. Hindi lamang ito usapin ng seguridad, kundi isa ring napakalaking pasanin sa pananalapi ng Amerika. Sa pagtantsiya ng mga eksperto, ang pagkawala ng 45 MQ-9 Reaper ay nagkakahalaga na ng mahigit sa 1.3 bilyong dolyar. Dahil ang bawat unit ay nagkakahalaga ng milyon-milyong dolyar, ang ganitong antas ng pinsala ay maituturing na isa sa pinakamagastos na yugto para sa kanilang hukbong panghimpapawid. Ano nga ba ang MQ-9 Reaper at bakit ito itinuturing na napakahalagang asset?
Kilala sa tanyag na tawag na Grim Reaper, ang UAV na ito ay binuo ng General Atomics para sa pangmatagalang pagmamanman at tumpak na pag-atake sa mga target. Ito ay may kakayahang lumipad ng napakatagal at sa malalayong distansya na siyang nagbibigay sa militar ng Amerika ng malaking bentahe sa pangangalap ng intelihensiya sa mga mapanganib na lugar. Ayon sa hukbong panghimpapawid ng Estados Unidos, ang presyo ng bawat isang MQ-9 Reaper ay naglalaro sa pagitan ng 30 hanggang 50 milyong dolyar. Ang halagang ito ay nagbabago depende sa uri ng mga advanced sensor, makabagong kamera at mga armas na nakakabit dito. Dahil sa napakataas na halagang ito, ang bawat pagbagsak ng Reaper ay hindi lamang kawalan ng kagamitan, kundi malaking bawas din sa pambansang pondo. Sa mga nakalipas na buwan, madalas na ipinapadala ng militar ng Estados Unidos ang mga MQ-9 Reaper sa paligid ng Strait of Hormuz. Ito ay isang napakahalagang ruta ng transportasyon ng langis sa buong mundo at naging sentro ng hidwaan sa pagitan ng Washington at Tehran. Ang patuloy na pagpapatrolya ng mga drone na ito ay naglalayong bantayan ang bawat galaw ng mga barkong pandigma ng Iran at protektahan ang mga komersyal na barko. Nilagyan ng MQ-9 Reaper ng mga makabagong sensor at radar system na nagpapahintulot dito na kumuha ng malilinaw na larawan kahit sa gabi o sa gitna ng masamang panahon. Ang mga impormasyong nakukuha nito ay agad na ipinapadala sa mga command center sa real time na nagbibigay daan sa mga opisyal ng militar na gumawa ng mabilis at tumpak na desisyon sa gitna ng digmaan ng hindi isinasakripisyo ang buhay ng mga piloto. Bukod sa pagmamanman, ang Grim Reaper ay may kakayahan ding magdala ng mabibigat na armas para sa direktang pag-atake sa lupa. Maaari itong lagyan ng mga GBU-12 laser-guided bomb na kilala sa matinding katumpakan ng mga ito, pati na rin ng mga AGM-114 Hellfire 2 air-to-ground missile. Ang mga sandatang ito ay idinisenyo upang wasakin ang mga nakabaluti o gumagalaw na sasakyan ng kalaban nang may kaunting pinsala sa paligid. Para sa pagtatanggol sa sarili at iba pang misyon, ang drone ay maaari ding kabitan ng AIM, 9 Sidewinder air-to-air missile at mga GBU-38 JDAM smart bomb. Sa kabila ng mga nakamamatay na sandatang ito, ang MQ-9 Reaper ay may taglay pa ring malaking kahinaan kapag nahaharap sa mga air defense system ng kalaban. Ang kakayahan nitong lumaban sa himpapawid ay limitado pa rin kumpara sa mga tradisyonal na manned fighter jet. Ayon sa mga eksperto sa militar, ang pangunahing kahinaan ng MQ-9 Reaper ay ang mabagal nitong bilis ng paglipad at ang madalas na pag-operate nito sa mababang altitude. Dahil dito, madali itong makita at masubaybayan ng mga radar ng kalaban sa lupa. Ang mabagal na takbo nito ay nagbibigay din sa mga air defense system ng sapat na oras upang malak at matarget ang drone bago ito makagawa ng anumang evasive maneuver. Dahil sa mga kahinaang ito, ang mga drone na ito ay naging madaling target para sa sandatahang lakas ng Iran at ng mga grupong sinusuportahan nito sa Yemen at Iraq tulad ng mga rebeldeng Houthi. Ang mga rebeldeng ito gamit ang mga makabagong anti-aircraft missile na ibinigay ng Iran ay matagumpay na nakapagpabagsak ng ilang Reaper na lumilipad sa kanilang himpapawid sa mga nakalipas na buwan ng matinding labanan. Sa isang ulat na inilabas ng kilalang pahayagang Washington Post noong ika-13 ng Agosto, binanggit ng mga mapagkakatiwalaang sanggunian na hindi bababa sa 45 MQ-9 Reaper ang nawala sa giyera laban sa Iran. Ang ulat na ito ay nagdulot ng malaking gulat sa publiko dahil ipinapakita nito na ang pinsalang natamo ng militar ng Estados Unidos ay mas malubha kaysa sa mga opisyal na pahayag na inilabas ng Pentagon. Nilinaw naman ng isang hindi nagpakilalang opisyal ng militar na hindi lahat ng nawalang drone ay direktang binaril at ibinagsak ng Iran o ng mga kaalyado nito. Ayon sa kaniya, ang ilan sa mga MQ-9 Reaper ay bumagsak dahil sa mga technical na issue tulad ng biglaang pagkawala ng signal sa pagitan ng drone at ng operator nito sa lupa o dahil sa matinding lagay ng panahon at iba pang aberya sa rehiyon ng gitnang silangan. Ang pagkawala ng mga Reaper na ito ay nagaganap sa panahong ang Estados Unidos ay nahaharap din sa malaking kakulangan sa armas dahil sa patuloy na suportang militar sa Ukraine laban sa Russia. Ang sabay-sabay na pangangailangan para sa mga armas sa dalawang magkaibang rehiyon ay naglalayong ng matinding presyur sa kapasidad ng produksyon ng depensa ng Amerika na nahihirapang tapatan ang bilis ng pagkaubos ng kanilang mga kagamitan. Bago magsimula ang serye ng mga sagupaan, iniulat na ang militar ng Estados Unidos ay mayroong humigit kumulang 185 MQ-9 Reaper sa kanilang inventaryo. Kasama rito ang 165 unit na nasa ilalim ng Air Force at 20 unit naman na pinatatakbo ng Marine Corps.
Ang bilang na ito ay unti-unting nababawasan at nagdudulot ng pangamba sa kanilang kakayahang pandigma. Mahalagang tandaan na ang mga opisyal na bilang na ito ay hindi pa kasama ang mga MQ-9 Reaper na direktang pinatatakbo ng mga ahensya ng intelihensiya ng US tulad ng CIA para sa kanilang mga lihim na misyon. Kung isasama ang mga ito, maaaring mas mataas pa ang kabuuang bilang ng mga drone na nawala, ngunit ang mga detalyeng ito ay nananatiling classified at mahigpit na binabantayan ng pamahalaan ng Amerika. Sa kabilang banda, kinumpirma ni Marine Corps spokesman Joshua Benson na sa kasalukuyan ay wala pang nawawalang MQ-9 Reaper sa kanilang hanay. Ipinaliwanag niya na ang dahilan nito ay ang karamihan sa kanilang mga drone ay nakatalaga at pinatatakbo sa rehiyon ng Asia-Pacific kung saan nakatutok ang mga ito sa pagsubaybay sa mga aktibidad sa South China Sea at hindi direktang sangkot sa mainit na labanan sa gitnang silangan. Samantala, tumanggi ang Pentagon na magbigay ng opisyal na pahayag hinggil sa mga ulat ng malaking kawalan sa kanilang drone fleet. Palagi ring itinatanggi ng Pentagon ang mga haka-haka na nauubos na ang pambansang reserba ng mga armas ng Estados Unidos. Gayunpaman, ang pananahimik na ito ay lalong nagpapatindi sa pagdududa ng mga tagasuri kung kaya pa ba ng US na makipagsabayan sa mga pangmatagalang labanan sa mundo ngayon. Sa kabila ng pagtanggi ng Pentagon, humihingi na ngayon ang administrasyon ni Pangulong Donald Trump sa Kongreso ng karagdagang 10 bilyong dolyar. Ang pondong ito ay gagamitin upang tustusan ang mga hindi inaasahang gastos sa digmaan laban sa Iran at upang mabilis na mapunan ang mga nabawasang supply ng armas at kagamitang militar, kabilang na ang pagbili ng mga bagong drone upang palitan ang mga nawalang unit. Ang sitwasyong ito ay nagpapakita ng nagbabagong mukha ng modernong digmaan kung saan ang mga murang air defense system ay may kakayahang magpabagsak ng mga mamahaling high-tech na drone ng Amerika. Habang patuloy ang tensyon sa gitnang silangan, kailangan muling suriin ng Estados Unidos ang mga taktika nito upang mapanatili ang dominasyon nito sa himpapawid nang hindi lubos na nauubos ang pondo nito.